below. At least ngayon, ikaw na yung makakapag-explain. So, meron tayo dito ang annual factor, yung alpha value na ginagamit natin last time. And then, almost same problem. Pero of course, nandyan na lahat ng tanong na diniscuss natin last time. When you are ready, pwede ka na mag-start. This is future value pa rin naman. NPV, yan. Tapos magde-decide pa rin tayo. Are we going to invest or no? Mm-hmm. Don't forget to write your solution. Hmm. Ay, sorry, pusa po namin yun. Nahanap niya yung baby niya. Wala dito. Nasa kusina. Nasa kusina. Puntahan mo doon. Bakit? Kaya mo yan. Talaga po. Talaga po, parang ano, dinadalasan nila masyado. Mm-mm. Grabe. Ang init pa naman po ngayon. Mm, paano kaya yung mga may trabaho? Sayang naman. Trip nila palagi. Ano po ba, may maintenance po sila? Trip nila, ang lakas. Mm, mas matagal po. Opo. Kaya, grabe. Mm, oo nga po. Opo, grabe. Ang init pa naman sa gabi. Mm, kaya po pala, nako, kumpara po dati. Oo nga po. Mm, nako. Sana po makatulong siya ng maayos bukas.
Ano, Josh, kaya pa? Opo, inuuna ko lang pong tapusin applyan yung AOPS na sinabi niyo po last time. Opo, yun. Sinesearch ko nga po siya isa-isa kung ano ba siya. Opo. Mm. Oh. Oo. Kamusta ka naman so far sa ganyang discussion? Okay, good. Ano daw? It would appear so. Explain nakalagay. Natawa naman ako doon. It would appear so. As of 1 year from now, dinagdagan pa, ano. Mamaya ano tayo? Pag okay ka dyan, mag-SSE tayo. Pero by hand. Kasi yung mga kasunod may SSE na. Pero business math, pero may SSE.
Ano ulit? Oo, sa account mo mismo yan. Investor yan. Mhm. Gamit ka na lang ng calculator for the exact value later sa letter D. 561.93. Mhm. 'Okay, letter E ka na. Later check natin.
Mm-hmm. Okay. Okay, okay lang po. At least ano, nakakahinga-hinga dun sa ano, ibang environment naman. Opo, yun nga po yung ano, ginagawa ko po ngayong week pag may time. Tinitingnan-tingnan ko nga po. Thank you din po sa pag-share. Ano na? Bakit may ganyan na dyan? Sige. Ano naman siya ngayon? Akala ko buhok siya. Mm. Sige, kaya mo yan. Bigyan pa kita ng time. Mhm. Ano lang, okay.
Mm. 6.72%. Ano gamit mo? Kaya. Pero, what is the annual discount factor in this situation? Check mo pa yan, yung letter E mo. Show how could you use it to calculate the answer to part A. Kaya yan. Check your formula. Ano bang dapat gamitin? Is it -1 ba? Ano ba dapat yung rate? Ano bang ginagamit nating symbol for the rate? Something like that. Mhm. Ano pa? Sige, patingin ako ng magiging NPV computation kung ganon. Baba. Wag mo na. Ginamitan ng Excel agad. Bayhan mo na. Sige. Dapat babalik yan ng NPV. Kasi kung ano magiging sagot mo dyan sa alpha, dapat pasok yan sa NPV mo, pasok yan sa part A.
Ay, pinagbaligtad. 6.29. Sure. Mhm. Kasi dapat pag kinompute natin yan, ang balik natin, ano pa rin, di ba? 296.24. Dapat yun yung babalik. So, ibig sabihin kung etong alpha value mo ang inilagay ko doon, dapat ang sagot 296.24. Ilalabas kaya niya yung same answer na yon using 6 point, anong gamit mo ba? 29% sa tingin mo. O, you try. Mm. Na-try mo na ba kung ginamit mo yung NPV, sinubstitute sa 6.29%, ang sagot pa rin ba 296? Mm. Sige lang. So, sa tingin mo ba yung 6.29% mo, tama siya? Mag-fit kaya siya? So, kung hindi siya mag-fit, ibig sabihin, sablay siya. So, ano gagawin na natin kung sablay yung answer? Paano kaya? Tingnan nga ng bagong value.
Yeah, bigyan pa kitang 3 minutes. Oo. Sige, kaya pa yan. Isipin mabuti, konti na lang yung discrepancy. Mhm, mhm. Oo, yan. Saan? Ah, teka lang. Tingin, baka mali yung ano, baka tama na mamali pa ha. Teka lang. Tingin mo yung C. Hindi yan. Tama yan. Tama ang A, tsaka C. Wag mo nang baguhin yan. Tama yan. Wag mong baguhin. Ang problem mo, mhm. Ang problem mo ay nasa letter E kung paano mo kinompute yung annual discount factor, yung alpha. Yan, yun yung pinakang problem. Pero sa A, sa C, tsaka sa D, tama lahat yan. Mm-mm. Mm-mm. So, ang problem nasa E talaga. Kaya pa yan, kaya mo yan. Konti na lang yung discrepancy mo, di ba? Ilan? Ilan ang discrepancy mo? Decimal lang naman, di ba? Kaya mo pa yan. Sige. Ah, ano? Tingnan nga natin kung makukuha mo. Mhm. Kaya tingnan natin. Ah, talaga ba?
Mm. Sige nga, tingnan nga kung mapapabalik mo siya ng 296.24. Wait lang, magpapalit na ako ng ballpen. Wait lang po. I'm back. Uy, hindi tumugma talaga. 294. Mm, almost. Paano kung kailangan natin 296.24 talaga? Ibig sabihin, sobra siya. Mm. So, ano ba talagang dapat na value niyan? Hello, welcome back. Dapat ano, kahit mag-round off ka, pasok pa rin ng 2.24. Gusto mo pang itry ulit?
Oy, ang laki kaya nun kasi ano bang gamit mo? 6.71. May ibaba pa yan. 0.90. Mataas pa rin yan. No, kaya pa? Gusto mo pa itry ulit? Isa pa. Sige lang. Mm. Oo. Walang, walang problema dyan. Sige, wait lang. Let me just, reconnect my tablet. Ano, tulungan na ba kita? Go lang. Sige lang. Scammer, no? So, ano na? What's the alpha? Sige. Tulungan kita sa letter E, ha? Gan Let's go. Go, go. Sige lang. Kahit na. Sige, go. Sobrang haba. So, tingin mo pag nag-adjust ka dyan, maapektuhan kahit kaonte? Hmm. Kasi masyadong malaki yung 0.90. Naniniwala ka talaga doon? Hmm. Sige lang. Ano? Sige. Ang ginamit mo ay 671415. Sige.
So, ngayon, ang ginamit mo 589. Okay. O, tapos, yan ang gagamitin mo ngayon. O, tingnan natin. Gagalaw ba yan? Pag gumalaw yan, patay. Tingnan nga, paggalawin nga natin yan. Malayo pa rin eh. Ano gagamitin mong value? Yung 89. 159 ba yan? 90? Ah, sige. Anong A ang ginamit mo yung 90, no? Teka. Wait, let me double check that. Hmm? Tinitingnan ko lang yung formula. Kung pag ginamit ko yung percentage mo sa NPV na formula, papasok siya dito. Here. Ito. Dapat ito gagamitin ko to. Tapos, ang balik kasi niyan, wait, asan na yun? Dapat with a here, with a here. Yan. Let me check. My alpha value. 0.671590. Wait lang. Ba't ganun? Hindi. Wait lang ha. Chinecheck ko lang siya ulit. Mhm. Ba't ganun? Wait lang, Josh ha. Chinecheck ko lang siya ulit. Kasi dapat sa NPV siya pumasok. Mhm.
Yan natin. Kasi pag binabalik ko naman siya sa NPV, hindi siya nagmamatch. Teka lang ha. Mhm. Pero itry pa rin natin. Anong gamit mo pala dito? Wait lang. One plus. Hindi, ganun din naman. Ano to? One. Sinama mo ba to? Ito yon, di ba? So, ang ginamit mo ay 316.13 times 1/1 plus A. Mhm. Tapos, ang ginamit mong value ay 0.0671590. Ah, sige. Hindi ba 189.11934 lang siya? 316.13 1/1 plus 0.67159. Hindi ba siya 189.11934 lang? Pag kinompute, yung 316.13 times 1/1 plus A, pag ang alpha mo ay 0.061, uh, z- mhm. Ah, sige lang. Paano daw? Teka lang, wait lang. Diba? Ba't ganun? Iba sa akin. Teka lang. Kita ko naman. Teka lang ha. Ba't sa akin iba? Wait lang. Type, type ko ulit. Yan. Yan. 316.11. Times lang naman din yung ginamit. Times 1/1 plus 0.067150. Pakita ko sa inyo. Ito, send ko sa'yo. Tingin.
Wait lang. Type ko ulit. Alala ko tuloy yung mga batang ano, kinakanta din yun. OMG. Yung mga bata, di ba? Yan din yung kinakanta. 0.06 71590. Okay daw. Ayun. Nakuha, nakita ko na. 296. Okay. So, bumalik siya. Okay na, nakita ko na. Tapos, i-type in naman natin siya sa ano, NPV. Dapat. Oo, kinuha ko na yung sakto na. Oo. Tapos, ang gagawin naman natin, ibabalik natin siya sa NPV. Teka lang ha. Mm, mm, mm. Oh, I see. Wait lang. Investigate natin yan. Mm, kasi pag 1 plus, okay. Kasi pag alpha, pwede ko naman siyang gamitin. Kaso pag binalik ko, hmm, wait lang ha. Pag binalik ko yan, kung gagamitan ng 1/1 plus A, papasok siya ng simple annual to. Hmm. Pero, compounding to. Tingnan natin bawat ano, anggulo nito. So, this is compounded continuously. Pag gumamit ako ng 1/1, ito ay, wait lang ha, simple to. Simple, simple annual. So, ibig sabihin,
I see. So, hindi siya. Hmm? Oh, simple. Pag 1/1 plus A, nasa simple annual siya. Sige. Almost done na akong checking to. Kasi dapat, okay, nakuha niya yung 296.2362. Bumalik doon. Kaso, dapat maibalik din natin siya sa NPV. Wait lang. Tingnan natin kung possible. Though, simple annual lang ginamit. Wait. Okay lang yan. Double check lang natin. Mm. Mm. Pati na din. Kaso nga lang. Ay, I see. Kaya pala. Pero, kaso. Sige na nga. Ganito po yun. Though nakuha natin siya ng 296.2362, hindi pa rin siya papasok. Ibig sabihin, yung 6.71% na nakuha mo, for annual lang siya. Simple annual. Ibig sabihin, hindi siya papasok dun sa condition nung nasa taas na dapat compounded continuously. Pero, okay siya. Nakuha mo naman siya pabalik. Pero nga lang, technically, ang mangyayari doon, mali pa rin siya. Ganito kasi siya. Yung pagmimix ng formula na ginawa dito, that's good. Yung ginawa mo. Eto, it's good kasi na-prove mo to. Okay siya. Walang problema. Pero nga lang, ang kinukuha natin, di ba, compounded continuously. So, kung ganon, kasi, ano, hmm? Kasi ang mangyayari, di ba, um, sige, ipapresent ko sa'yo mamaya yung cash flow.
Oo. Dapat ano talaga siya, careful lang sa mga words na ginamit dito. Though, ang galing niya, 'di ba? Kasi ipoproduce niya pa rin yung the same. So, parang makikita natin na, parang tama siya. Kaso nga lang, ang mangyayari, since simple annual compounding siya, parang magbibigay sa iyo yan ng result na, halimbawa, this is for a year lang. Ganun lang. Kasi 'di ba pag ito once per year kasi siya. Yes. Ganun yung mangyayari. Yan. So, ibig sabihin, halimbawa, ano ba, gamitin natin yan. Mhm. Pag simple ganito. Wait lang ha. Paste natin dito. Para kita mo yung difference niya. Pag andar ng panahon. Yan. Tingnan mo. Kasi yun sa'yo, di ba, 1 year lang? Pero pag umandar na yung panahon, magiging ganito. Hello, hello, hello. Ayan. Rinig na pala pa ka. Ayan na. Okay, good. Okay. Yan. Finally, na-pick up. Ayan. Pag umandar na yung panahon, di ba nag-match Think sila, so. no? Nag 296 yan. Pero pag halimbawa kinompute pa natin, tingnan mo yung cash flow niya. Let's say, ito negative 2,000, negative 1,500. DF to, continuous, continuous versus simple. Yan yung difference nilang dalawa. And Kaya kung, parang ano mhm, pa na? Ano pa yung difference? Parang, ano siya, ano pa na? Kaya, ayun, yung difference parang ano, mga $1 po na. kaunti lang, mga about 6 point something lang yan. Haba. Pag bumaba pa yan. So, kung mapapansin mo, ang simple annual, mas mataas siya ng konti kaysa dun sa continuous. So, mas maganda pala po mag-invest sa simple. Pag yung, Depende. hindi ba, pag ilan years lang, pag ilan years lang po, mas maganda simple. Pag investment ang Baka pinag-uusapan. maganda say 2 years lang. Maganda ba po simple annual? Siguro ano, hmm, Maganda po na. Maganda kasi, pong question. Ano po yung pinakamagandang interest plan? Ano? Investment plan? Kung ano po, ilan years lang per year? Kasi kung let's say mga 50 years, continuous, di ba po? oo naman, dapat continuous. Dapat. Kung nga lang hindi pala siya ganun kataas yung yield sa beginning, may Kaso nga na-accumulate. lang, kung continuously, kasi usually ang ginagamit dyan, compounded continuously, pag investment talaga. Pero, tingnan natin yung mga pwede nating i-take into consideration. Ayan. Wait lang. Ay, teka lang. Since mali yung nakuha natin, di ba kanina, dapat i-compute pa natin siya ulit. Ala, totong. Mm. Yan.
Yun nga, so ba't Pwede natama din. po siya, no? Kahit na yung Oo. puso. Yung nga, balik ko yon. Kasi nga, yes, oo, tumama siya. Kasi 'di ba nag-mix tayo ng formula. Simple annual siya, 'di ba? Kasi ang nangyayari diyan, kung maaalala mo, 'di ba meron tayong Taylor expansion. So, Ano pumasok po? na rin siya sa Taylor expansion. Ano nangyari? Humihina ka. Nakawala ka na. Ayun, laba. Ayan, okay ka na. Thank you. Pero technically, ang mangyayari dyan, mamamali tayo. Bakit po? Anong mali? Kasi gawa ng word doon sa problem na compounded continuously. So, kung ang mangyayari, makikita na ang ginamit natin ay for simple annual compounding, ibig sabihin, mali na tayo doon sa part na yon. Kasi 'di ba, we are very technical kung anong mga formula yung ginagamit natin. And meron tayong mga formula allotted doon sa mga, especially in business mathematics, kung simple ba siya or continuous True, siya. oo. Tapos naman, kung investment, um, hindi syempre, kung doon mo titingnan, hindi okay yung continuous compounding. Yes, you are correct earlier. Mas maganda talagang maging computation natin for investment, simple annual compounding. Kasi mas better nga naman siya in regards to NPV. True. Sana bang gagawin? So, sa totoong buhay, kung gusto mong mag-invest, then you can compute for simple annual compounding. Pero kung ang hinahanap natin is for compounding continuously, then we use our formula, which is si alpha value natin, i-raise mo lang siya sa negative value. Eh, ba't ganon? Mhm. Papakita ko ba sa'yo? Ba't ganon ba? Why is this done to me? Okay. So, ano? Okay, so it does seem like it would give the better value. Pacheck nga ba? Ano na? Ang Tingin na, baka nga, nasan ka na ba? it might seem, di ba, kung ano ba, kung pareho nga po yung ano, sagot na. Kasi 1 year lang kasi po na, kaya very similar siguro. 1 year lang kasi siya. Yung O simple baka almost, annual, almost exactly the same. Poproduce niya sa'yo yan. Kaso nga lang, pag NPV kasi ang pinag-uusapan, tapos nakalagay dito, di ba, compounded continuously, ang mangyayari dyan, ang basehan natin, ito mismo, dapat ibabalik ko siya dito sa letter A mo, which is for NPV. Pag ibinalik ko siya, that would be negative 2,000 minus 1,500. A na yan. That's your alpha value na. And then you raise it to 0.5. Then we add ulit 4,000. And then that's your alpha value na ulit. Ganito mo True. siya ipapasok. Dapat, pag pinasok ko naman to dito sa mga A, ang sagot mo, balik dun sa 296. Ganun siya umiikot. True. Though again, tama to, magpaproduce siya ng 296. This is for simple annual. But technically, mamamali naman tayo. Very sad. Okay. Gawa lang So, term na to. na ano ba, na doon na yung Yun yung mahirap technicality. dito. Yes, technicality. Pag business math kasi 'di ba, puro words, basta may ibinato silang words sa'yo, automatic may technicality na agad na tinitingnan agad diyan. Though ang daming formula, no? Kahit mag-produce pa sila ng the Ano pa same tawag doon? answer. Sorry, use the formula where ano pa yung quarterly kasi refers to every 28 days. Pero actually, I was talking about yung quarterly when it means half a year, where the year is a leap year. Mm-mm. So, ano pa yung 1/4 Yung- of the day is counted pa. So, nagmali po kayo doon. You missed the value by $0.003. You're wrong. Okay. Mga ganun Yan 'di na ba? technicalities. Tsaka 'di ba imagine kung magpe-pre-cal tayo. Sa atin, kung may discrepancy, almost kahit konti lang. Parang almost fine, okay lang. Pero dito pag
nagka-discrepancy, magtaka ka na. Gusto nila exact talaga. Ano, Kaya nga 'di ba, mapapansin mo maraming umiiyak sa ano, asan na yung negative one? Parang gano'n, true. I've been scammed. gano'n siya. May nag-post pa sa Wall Street Bets pa na yung stock na po did not receive yung rightful daw na $2. Mm. But why does he care? Anyway, Lalo na 'pag ano ka na, nag-balance-balance ka na ng mga nakakaiyak talaga. 'Pag hindi so sila kailangan nag-balance. pala kailangan pala i-check for every single value. That's very sad. Okay. Yes. So very very sad. The calculation is made harder. So thank you Microsoft Excel for adding the NP. By hand nga tayo ngayon, eh. Napatagdan, I've secretly been using Microsoft Excel in my head. So ganun. Kaya alam ko pa yung formula. So, bawat ano po na, bawat nangyari, everything that happened, kailangan pala ilagay. Yes, oo. But that would simply be 0 e to the 0.06, negative 0.06. So, it would appear so. Much ba yung receive? Ayun, mga 300, mga 2, 6. Mga 300 talaga pa yung ano, total. Uh, ano pala to? Okay. Diba? Tala. Mm. Ayun. Ayan, narinig na kita. Ano pala, it's 16,959.11 PHP. Okay, so it's quite a good investment, somewhat. It's only in 1 year po na, so 1 year anyway, lang yun. so somewhat. Teka lang, anong-ano mo na dito? Anong tawag dito? What's your alpha value na ulit? Tabo. Ay, uh, ano kaya? Tama, check. Uh, Adjust ko lang tong ano, graph natin, table. Ayan. 93.7%. Oh, Okay. And then, pag kinonvert ay, di na, ba? anong answer mo ulit? 6.3, 6.29. Okay, yun. Ano po ulit? Anong alpha value? Mga 93, mga ano yun pala? 93.7 or 6.27 to 6. Ah, sa R. Ayun. Welcome back po. Kaya ba? Pasulat po ulit ng alpha value. Okay. Thank you po. I'm redeeming. So, okay. I'm ready. So, mga 93.7%. Wait lang. Sige lang, pasulat po. Na,
Okay. Hi, good. Truth. That is correct naman. The, And the, the then, balik truth tayo nyo, dun sa opo B. na, grabe pala the truth nyo Hmm. when you realize that this count is already 93.7. Yes. Insane. Okay. Anong, kasi 'di ba sagot mo sa B, it would appear so. Bakit? Ano bang basehan natin? Because Whether magiging yes. nag-increase naman Mhm. yung value na po in, nag-increase naman yung value na sa, tawag doon? Nag-increase naman po yung value na sa present tsaka sa future value na significantly. Okay. And then, ano nga ulit yung basehan natin kung mag-yes tayo or no? Kung lalagpas pa po sa ano, yung origin. Kasi pag less mo, okay. Ano doon? Pag si NPVI greater than, Greater than ano ba? Greater than yung original. greater than 0 lang. Aba, Pag si basta, NPV mo greater than 0, pero kasi accept. dito pa sa una, yung original na is 0. So, 296 positive. Pero kung dito naman ba, kung syempre baka mag less than 5,000 pero greater than 4,000. So, that's still greater than 0. Pero hindi na po okay 'yan. Dun sa isa, yung last time na ano natin. Aba yung wala. So, bawas. So, Yung may tarang, percentage. medyo tarang doon yung ano, so, sorry, you're not scamming me today. Yung mga ganun. Sorry, hindi ako mag invest sa'yo today. Diba? Kasi Sorry, you're hindi not going to pwede. scam me today kasi medyo malaki yung loss. Anyway, so, Mm-mm. mga ganun na moments. So, it seems good kasi mga in 1 year, maka-earn kayo ng mga 300, okay, it's not bad, okay? At least meron, no? May earnings. Maganda sana po kung may minove yung decimal place to the right. Anyway, so, ba't kaya ganun ah? Tama kasi 1 year lang nga, so yung total discrepancy is probably mga in the fifth decimal place. Ito ba nang magkakamali? So, ito yung tama po. Yun, okay. Noted. Dapat, Ay, ayun. yeah. Next Okay. tayo, SSE tayo. Kasi after NPV, dapat mag-SSE na tayo. Then balik ulit tayo ng NPV. Medyo madugo lang to i-compute, pero kaya naman. Just Mabilis lang use, ano naman. pa, yung solution po dyan, just use, just use Excel. Anyway, so, Ay, wala mo nang gano'n na. Patay tayo doon. Ang bilis i-compute nun. yeah, tama. Just use Excel pa pag ganun. Anyway, so, yung mga ganun, mga ano po, madugo yung computation. Yung Excel po, napalalagay lang. Thousand may parenthesis, value 1, value 2. Tapos na, okay. Kaya inimbento talaga yun, no? Para sa atin. SSE, sum of the squared errors yan. So, kung I would mapapans, word errors. Ano mga ano. bakit, Nakatakot po ng bakit name. i-compute? Mm-mm. Very ano po na, intimidating sounding name. Ganun. Kasi gawa ng error, gano'n. Aba, verify na. Oo. Ang ganun yung formula. Okay. Ikaw ba? Form. Wala na tayong magagawa eh. Kailangan talaga natin siyang pagdaanan. Pero okay lang. Sige lang. Yan. Let's have this. Takpan muna natin yung title. Hindi mo tinakpan. Wala naman siya. So, not a Para record. kitang-kita ko. Out of. Grabe. After, ano po, After one pag hour. ganun po, alam na po yung gagawin na. After 1 hour of practice, you could only make 3 shots out of 50 tries. Just quit, bro. Sobra na. Just quit. Yung ganun po, just
end your career, get out of the gym, just quit. Kung ganun. Oo, no, isang oras ka na doon. Wala na po kayong potential kung ganun. Hanap ka ibang career. Baka Aba, hindi yun talaga aba, ang ano mo, after 2 talent. hours, you mean 8, aba. Okay, fast learner. After 3 hours, aba, 11. Okay. But after the fourth hour, you're down to 10 chats. Oh, that's very sad. Just quit. Just quit. Hanap na lang po kayo ng ibang career. So, get out of the gym. Or considering modeling the really. Wag ka na dyan. Okay. Kaya na Oo, okay. Mm. Naipasok pa yung SSA dyan eh, no? So, Yan, sige mo. ilagay muna natin. Nakakatawa yung problem. Panakatawa yung problem. Parang, why are you even in the gym? Sabi, hindi mo naman kaya yan, you know? Bumaba ka pa ng fourth try. Grabe yon. So, dito, ano tayo ha? SSE. Ibig sabihin, ang Okay. consideration natin, single variable linear regression tayo. Kasi kailangan maka-minimize agad tayo nung SSE natin. So, ibig sabihin, yung sum natin, dependent variable natin yon. That's DV. So, kailangan natin ng hmm, general form. Ito na pala, nakalagay na dyan. So, general form tayo, y equals mx plus b. Kasi 'di ba linear tayo. So, ang m natin, this is our slope. Ganun pa rin yon. Slope ng line natin and vertical intercept b. So, ang IV naman natin, 'di ba meron tayong DV, IV, DV dependent, IV independent. So, ang independent natin, yun yung magiging M natin tsaka yung B, yung parameter natin doon sa line. So, kung ang mangyayari dyan, SSE ang papasukan, dapat ipasok natin siya using this table. Maganda may presentation tayo ng table. Pero alam mo na naman yon, di ba? Na-try na yun natin sa Excel. Yung pagpa-plot last time. Yes, aba. Oo, that's good then. Maganda yan. Wait lang. Para at the same time, napaplot mo rin siya. Ay, baka na So, pangit. yan Ang siya. pangit. So, bumawas po sa fourth hour. Just put the fries Yun in na the nga, back no? row. Okay, mga ganun. Na po kayo dyan. Ay, grabe ah. Okay, so Ay, sorry, sorry. siguro kung i-following the graph, di ganyan po mangyayari. Oh, turn. Okay. So, magiging Pababa zero po siya, na. no? Aba, pababa na pababa. Siguro kasi 4 hours na, isipin na po 4 hours na po kayo. Pagod. 4 hours na, Pagod yan. 4 hours na tuloy-tuloy po, grabe. Basta po, napagod. Tapos, ano kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. By the 7th hour po, gumawa na po kayo ng zero cuts. Wala, nagagapang ka na nun kung tuloy-tuloy na 7 Aba, yun nga, hours. yun nangyari. So, yung ganun yung interpretation. So, ayan siya. Ewan ko ba sa mga given natin ngayon. At least relatable naman siya. So, ayan po. So, hours natin, no? Nagsimula tayo sa 1 hanggang 4. Nung first hour, edi 3. Nag-improve naman siya. Second hour, edi 8. Nung third hour, 11. Kaso bumaba na nung fourth hour. That's 10 na. So, yung X natin, of course, yun yung number of hours natin. And yung Y, that would be the number of shots na meron tayo. Out of 15 ha? Kasi out of 15 yung nakalagay sa problem. So, Yan. aba. So, kung ganon, si f of x natin, describe lang natin yung data. Kahit y na lang. Or kung gusto mo f of x, okay lang. So, it could be 2x plus 3. Ayan. Where yung x nga natin, number of hours yan. Yung y natin, number of shots out of 15 tries. Ayan. Vertical intercept natin, 3. Slope natin, that's 2. Mag-fit naman siya. Next.
Explosive. Lagyan natin ng line. Kung lalagyan naman natin siya ng line, let's have some comparison here. Kita ba? Yan. Yan. Also, at mo linear? Why is it like that? Why is it linear? Linear tayo kasi, wait Ba't lang hindi po po ha. quadratic? Tingnan naman pa yung parabola sana. So, Oy, hindi yan bababa. Grabe siya. Nabully naman natin siya pag ganon. Hindi so kasi ang hirap SS, nun siguro po na, ang hirap nun pag quadratic kasi third degree na bali yung so mahirap i-solve. Okay. kasi din SSE ang ginagamit. So, magli-linear tayo dyan. So, ang mangyayari dyan kasi, 'di ba, yung error natin between yung y value natin and yung, teka, plotted points natin yun, 'di ba? That's x and y. Yes, oo. Kasi 'di ba ang nangyayari dyan, yung errors natin between yung y value natin, which is yung nakaplot na ha, tsaka yung y value natin dun sa line, yun yung parang pinakang smallest data. And kailangan kasi, ang pinaka-goal niyan, ma-prevent natin yung possibility ng negative and positive errors. Kasi magka-cancel yan, di ba? Di ba pag ang nangyari, parang naglaban sila, oy, andito ako, negative and positive error. So, maka-cancel nila yung isa't isa. And magiging perfect yung Mm, fit natin. okay, sige po. So, kaya nandyan si SSE para sabihin na, hey, hindi ka perfect. Ganun. O ba, May yun yung error ano, tayo. yung error po yung ano yung difference po kasi na from yung division. Mm. Kaya ang nangyari dyan, bakit may line pa, pwede namang wala, 'di ba? So, ibig sabihin nun, yung ginagawa natin, which is yung line fitting natin, yung least squares regression natin. Kasi, again, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, mini-minimize natin yung SSE natin hanggat kaya at hanggat maaari. O ba, para pinakamagandang ano, trend line. Okay, let's have this naman. Mas i-detailed pa natin yung data na meron tayo. Ayan. Nag-evolve na siya. So, meron tayong evolution pagdating sa data natin. Una, pinlat lang natin siya. Then, at the same time, pagkatapos na, naglagay tayo ng line. Then, meron na tayong mga vertical line. Kasi pinapakita natin yung errors. So, yung vertical differences niya between your y value nung data mo and yung y value from the model. That's your error. Next. Paano po yan? Para saan yan? Yan. Kung mapapansin mo, bigyan kita ng table. Ngayon, nag-e-examine pa lang tayo ha. Pero later, gagawa tayo ng sarili nating table. Again, by hand tayo. Hindi naman sa pinapahirapan natin yung sarili natin, pero mas maganda na alam natin siya by hand kesa umasa tayo sa Excel. So, at least, hey, alam ko yan kahit walang Excel. Ayan. Ito tayo. So, this is your table 2. Same value, same data. Ito pa rin yung shots natin kanina. That's 1, 2, 3, 4. That's your hours. 3, 8, 11, 10. Yan yung shot. And then, kung mapapansin mo, meron tayong predicted y, meron tayong error, meron tayong error squared. Nasusundan pa po yung data? O ba? Okay, good. So, meron tayong um,
ginagamit na symbol kasi for this one, ginagamit natin siya para ma-predict natin, annotation natin siya para for the prediction yan, for your Y value dun sa model natin. And yung sum of errors natin, that would be 0. So yung magiging differences natin. Parang ang mangyayari kasi dyan, hindi naman sinasabi parang how bad it fits. Pero makikita natin na yung mga point natin, kung babalikan natin yung graph, walang point na nasa line. So therefore, yung sum of errors mo is 0. But yung sum of the squares mo of the errors is 10. Ito siya. So, ibig sabihin, dito sa example na to, makikita natin yung importance niya. Bakit po ganon? Ibig kasi sabihin yan, mas maliit na SSE, ibig sabihin, mas better siya na fit. Nakakukuha niyo po ba? Naguguluhan po ba Opo. kayo? Okay naman po. So, halimbawa, bakit po ganon? Ibig sabihin, pag lumaki yung SSE mo, or mas malaking error ang meron ka, literally, kung penalty yan, mas malaking penalty yung meron tayo. Parang ganon siya. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng best fit na model, dapat meron kang small na SSE. Kung kaya. Opo. Pero kung hindi naman kaya, wala naman tayo magagawa doon. Kung mapapansin mo, dito sa table na meron tayo, okay naman siya. Wala namang problema. Pero hindi siya, alam mo yung value na okay talaga. Okay siya, pero hindi talaga yung pinaka-okay na value na meron tayo. Kasi 10 is still 10. Malaki pa rin siya. Opo. Question, clarification so far. Okay lang naman po. Sige pa. Next. Let's have this naman. Ano bang ginamit ko dito? 2x plus 3 yan, no? Let's have table 3. For comparison. Here. Kita po. Yan. Opo. Same pa rin yan. Same data. 1 to 4, 3 to 10. Shot and then hour. Pero, ang ginamit kong f of x, 2.4x plus 2. Sa taas kasi, 2x plus 3. So, kung mapapansin mo, ang nangyari dyan, mas maliit na si error. Kanina kasi 10, di ba? Nakita niyo po ba? Opo. So, Okay. mas bumawas ng konti, somewhat. Di ba ba? Yes, yes. So, it gets, So, kung ganon, pag minimum na po, best fitting na po yan. yes, oo. Ano na pala? Okay, amazing. Pag mas maliit siya, best fit. So, ibig sabihin, kung may SSA ka, kung anong mas maliit, yun yung dapat na meron tayo. Pwede ba, gagawin ba po yan per by hand? That's so sad. Oo, kailangan Ay, eh. okay. Okay. Pero ano, kaya din niya ng Excel na mahanap yung pinaka maliit na value na magkakaroon tayo. Tama. S- So, kung ganon, kung table 2 and 3 ang titingnan, Table 3 siguro mas maganda. oo, mas maganda siya.
Pero kasi bumawas yung isa, so talagang magkakaroon ng magandang fitting line po na. Talagang erroneous talaga po yung line eh. Ay, yung graph. Oo. Talagang Mm. masama talaga yung graph mo. Yung graph ang masama Hindi, talaga hindi, yun, 'no? hindi talaga ever magkakaroon na po yung best fitting lang po. Na, Mm. best fitting lang. Hanggang diyan na siya. Kasi yung table 3, ano na yan, ginamitan na yan ng Excel. Opo, Excel na mismo classic. nagbigay niyan. Team Kasi so, pag pinlog in, oo, pag diretsong Excel kasi, pag pinlog in natin yon, ang ibibigay na sa'yo nun, yung pinakamaliit na value. Unlike, but halimbawa, how nag-by does it hand solve for tayo. that po? Trial and error. How do normal people solve for that? Ayan, at table 2. Trial Pag and error normal po. people, hindi, ano, pwede din, kaso nga lang matatagalan ka. Pero pag normal people, halimbawa hindi ka robot, no? Table 2 ka babagsak. Pero pag ginamitan mo ng Excel, table 3 ka babagsak. Kasi bibigyan ka na Pero nun ng best 9.2 data pala. eh. Okay. Oo, Not so bad. Not so bad yung estimate. Yan ba? Not so bad. yes. Ay, yun na. Tama. Sense mo na. So, So, ganito din siya. Pakita ko din sa'yo. Wait lang ha. Paano po pag ano, ang SSE mo ay quadratic naman? na. Ayan, wala na. Wala Kasi, na ba? Sorry. kasi di ba puro So, linear lang tayo? ang hirap naman Ito siguro naman po yung, i-calculate na. Ay, hindi. Okay lang naman. Basta ilan points lang po. oh, ilan lang, wag naman Para ano. hindi maging cube. Tama. Kawawa naman tayo. Wag ka na. Ah, oh no, what's Yan. that, Yan naman yung magiging table natin. Pag halimbawa, ang nangyari po ay, that three-dimensional? yan yung ano, representation mo pag quadratic function of two variables lang yung Yung SSE na kukunin thing. natin. So, mukha po siyang yung mukha po siyang net. Oo, 'di ba? Nakasabi true. Tama. Sa ngayon, dinadaanan lang natin siya para makita mo kung ano yung magiging itsura. Pero gagawin din natin siya. Tama. Ayan. Next tayo. Hirap nun ah. Ang habang computation, pero sige. Kaya natin yan. Kuha tayo ng isang problem. Wait lang ha. Nabigyan na ba kita ng ano? Wala ko siya. Hello ba? Formula. Ayan ba? Ayan ba? Hello. Nakuha mo agad. Okay. Set of formula pala. Sorry. Baka hindi pa kita nabigyan. Here. Ito siya, Josh. Okay. Okay, this might make my life somewhat easy Mm. to some extent. Send ko din pala sa'yo. Wait lang ha. Yung quadratic ba? Send ko din sa'yo. Wait lang. Yan yung formula mo. Tapos, yung quadratic send ko din sa'yo. Here. Okay. Appears so. Okay. Yan. Cute naman siya. Somehow. Feeling. Okay, so possibly, possible.
three-dimensional sad. Ang linear, it's ano ba 'to? May quadratic mo na, may quadratic, possible. Nabigyan na ba kita nung ano, may sigma notation? Wait lang ha. Magkakaiba kasi yan. Meron tayong mga single variable, meron tayong linear, meron tayong quadratic. Wait lang. Bigay ko sa yung formula mo. Para tuloy-tuloy tayo. At least nabigay natin lahat. Here. If ever needed for sigma notation, ganito natin siya kukunin. Just in case. Kumbaga sa malalang panahon, yan na siya. SSE pa rin yan. Kasi that would be between your Y data value and Y model. For linear model pa rin naman. So, yan yung may sigma notation natin. And then for our assumption, that is for certainty and divisibility. So, ibig sabihin, for certainty, kailangan that involves the relationship of the data is exact. And then yung divisibility natin, dapat yung sum ng parameter at yung parameter natin, pwede natin siyang gawin in any fractional value. Let's say, for example, we have here this. Wala pa tayo sa exact problem talaga. As puro sample problem pa lang. Let's say, find an expression for the SSE as a function of the parameters of a single variable. Quadratic model yan na. Y equals ax squared plus bx plus c based on the data points. X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, hanggang x sub n. Paano kaya? Let's say gamitan natin siya ng basketball practice. Excuse po. Any idea? Siguro ano, baka ito lang ba yung formula niya?
Parang ito lang po yung formula na yan. Ay, oo po, parang wala na akong maisip na paano kaya siguro quadratic formula. Tapos, parang, ay, hindi pala. Pwede na pala i-substitute. Tapos, pero yung a minus, bagay yung y1 minus yan, pwede lang. Siguro may magka-cancel ba po dyan? Mag-aano lang yan. Since gagamitin natin yung sa basketball, no? Para mas mabilis. Cancel ba yan? Mm. Kailangan ba po yung exact? Kumaga na ano na siya, yung divide. Mm-mm. Hirap na yan. Quadratic pa yun, so, Yes. Pero kaya naman yan. ay, tama doon. Bakit na-invento ang by hand? Ano nga Ah, nata po. Josh, mag-end po pala ako ng meeting muna ngayon. Pero bawi ako Tama. sa'yo sa Thursday ulit. Anong ano Yan, to? pasensya. Anong mahirap na yata po na. Kaya naman, pero magte-take lang talaga siya ng time. Pero next week, ito pa rin ang kukunin natin. Habang good. Hindi ko Para siya maano naman. aalisin. Okay ba? Yes, kasi tatlong variable siya eh. Ang Di ba apat? mangyayari. Apat. So, Ilan ang magkano? kinuha mo? Tatlo lang. ABC lang. Variable eh. Apat. Pero Pero yung yung number. number. Okay. Sabi ko, kulang ba? Ay, tatlo lang. Sige, tuloy natin na siya. Tapos, ano ba? Expectation, next meeting. Expectation, ano na ba? Ano yan? Yan. Tawag expectation and variance. Ano, teka lang. Mag-multivariable, ano tayo, function. Right. Bali, ang mangyayari doon, kuha tayo ng discrete, tapos isama natin ang time value ng money. Pero, ang, mm, ang mahirap kasi doon, sa totoo lang, 'di ba yung IRR dati na kinocompute natin, ang bilis lang, 'di ba? Yes, opo. Tsaka cash flow, tsaka NPV. Kaso ang mangyayari, papasok mo si SSE kasi dun eh. Kaya hindi na Hmm. siya masaya. Kaso po sa Tapos, akin, hmm? ano pa, ano na, discrete distribution. Oo. Pagkatapos nun, papasok tayo sa regression. Ayan, Handa ano, na lang ng important, Excel. very important pa linear regression. Ayan. Gumamit po ako ng linear regression po dati. So, for ano, to find yung formula. So, important pala nga yan. Yes. Regression and stat, papasukan natin Oo. next week. Basta mabilis lang natin siyang makuha. Aba. Tapos, ayusin mo na yung ano mo, pagre-reasoning. Kasi, pasok tayo ng regression and stat, kailangan nating maging very, alam mo na, technical sa reasoning. So, kailangan po mag-lock in. Tapos, kailangan natin na parang reasonable talaga na justifiable ng mga Aba. reason. Kaya mo yan. Sige, goodbye muna for Okay now. ba? Thank you ba? Thank Bye-bye you ba? po. Okay naman. Thank you.